Binaligtad ni Defense Secretary Guimo Teodoro ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding o aksidente lang ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal noong June 17. Sabi ni Secretary Guimo, isa itong agresibong paggamit ng puwersa pero hindi pa rin daw yan maituturing na isang armed attack. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. Mismong si Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang nagsabing hindi simpleng misunderstanding o aksidente lang ang pangunguyog at panunutok ng patalim ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes na malamang na misunderstanding o aksidente lang ang nangyaring komprontasyon. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Pero kanina, iginiit ni Teodoro na hindi minamaliit ng gobyerno ang nangyari. Base sa final assessment nila, malinaw na deliberate o sinadya ng China ang panghahara sa mga sundalo ng Philippine Navy. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Malaki ang pinagkaiba ng posisyon ni Executive Secretary Bersamin at Secretary Teodoro. Kaya ang tanong kanina, bakit biglang nagbago ang posisyon ng Malacanang? Sagot ni Teodoro. That was a preliminary assessment at the time, but after the trip of the President to Palawan, nag-firm up na yung conclusion na talagang deliberate incident. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang mga sundalo ng AFP Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kinausap niya ang mga sundalo. Pinarangalan pa ng Pangulo si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang sundalong naputulan ng daliri sa huling RORE mission. Dito niya iginiit na hindi kailanman gagamit ng dahas ang Pilipinas laban sa China. Bagamat naniniwala ang militar na sinadya ng China ang pangunguyog sa mga sundalo sa Ayungin, nilinaw naman ni National Security Advisor Eduardo Año na tama si Bersamin dahil hindi maituturing na pag-atake ang ginawa ng China Coast Guard noong June 17 kung ito ang gagawing batayan para paganahin ang Mutual Defense Treaty o MDT. National definition ng armed attack, it is the use of military force and excessive vast use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. So but the PRC violates a lot of domestic and international laws. Dahil dito, kinumpirma ng palasyo na tuloy pa rin ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero utos ng Pangulo, hindi na dapat i-anunsyo ng militar ang schedule nito. Plano rin ng Department of Foreign Affairs na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Pero sa ngayon, ipinupursigi muna ng DFA ang bilateral mechanism sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.